Hey everyone, welcome back to my channel. For today's video, pag-usapan natin tong major announcement kahapon ng Immigration, Refugees and Citizenship Canada na pinangunahan ni IRCC Minister Miller. This is with regards with the fraud or fake processes ng immigration ngayon dito sa Canada. It involves yung pagbabayad ng or pagpapabayad ng malaking halaga sa LMIA or Labor Market Impact Assessment. Kasama na dyan yung pagtatapos or pag-i-stop ng flag polling, mamaya i-discuss natin, as well as yung pag-stop ng LMIA points, pati yung issue regarding sa dumadaming claim ng asylum dito sa Canada. The first is to put an end to an irritant with the US, which is a practice known as flag polling. People that leave Canada with no intention to go back, no intention to spend any time in the US, but then immediately go back in to get quicker processing at the border, where they would have to wait in Canada. Flag polling uses up valuable resources on both sides of the border, slows border traffic, and prevents officers on both sides of the border from focusing on more critical tasks. When this change comes into effect, temporary residents already in Canada will have to apply online to extend their stay, and flag polling will no longer be an option. We're proposing to give Canada more control over its immigration documents as well, so we respond to exceptional events in ways that protect Canada and our public resources. So we'll be introducing legislative amendments that will allow us to change, suspend, or cancel immigration documents, including visas, as well as to suspend or cancel applications in our inventory when it's deemed to be in the public interest, for example, in cases of mass fraud. In addition, we'll be introducing measures to streamline the asylum system to deal quickly with illegitimate claims. This will align us, in a sense, with measures that the U.S. already has within its own jurisdiction. Finally, of interest to this, and people that follow this issue, we're implementing further measures that will reinforce program integrity and reduce potential LMIA fraud, such as removing additional points that candidates receive under express entry for having a job offer. This measure is expected to remove the incentive for candidates to purchase an LMIA, resulting in increased fairness and integrity in the express entry system and taking some of the value or the fraud already being perpetrated in the LMIA system. First announcement is yung pag-a-amend or yung pagbabago or pag-a-update sa policy or batas ng immigration dito sa Canada para magkaroon sila ng mas malawak or mas malaking control kung kailangan baguhin, cancelin, i-revoke yung mga gumagawa ng illegal dito sa Canada. Kasama na dyan yung mga institution or education dito sa Canada na nag-accept ng mga student na hindi dumadaan sa tamang proseso, as well as yung mga nagbebenta ng mga lamia, binibenta ng sobrang mahal, gaya ng nabanggit ko dun sa previous videos last year lang na kwento ko. And base dun sa mga nagko-comment, hanggang ngayon tuloy-tuloy pa rin yan. Meron pa rin mga gumagawa niyan. Biruin nyo, yung sa Subway, naghanap kami 8,000 Canadian dollars para sa LMIA. Pero tuloy-tuloy na raw yung proseso nun. Maaring mag-cause ng abuse kasi what if hindi ituloy ng employer, cancelin niya, nakapagbayad ka na, di ba? After few months mo, naka 1 year ka pa lang, hindi ka magustuhan. Delikado yun. And then, meron din nagpapabayad ng 20,000 Canadian dollars para sa LMIA. Papangakuan sila ng tuloy-tuloy na proseso and para magkapapel as permanent residents. May nag-comment dun sa video ko. Talagang nagbabayad ng 30,000, 40,000 Canadian dollars para makakuha ng permanent residence. Ito yung mga abuse. Actually, dapat dati pa nila ina-actionan to I'm pretty sure alam na nila ng Immigration Canada na may nangyayaring ganito. Ngayon lang sila talaga umaksyon. Well, for me, I think it's too late. Kasi lalo na dumami na yung mga immigrants, kasama na yung mga temporary foreign workers, and then international students na nag-overstay na rito or nag-stay illegally sa Canada. Kaya nga nung in-interview si Minister Miller ng mga sa Parliament Hill, wala siyang mabigay na sagot kasi hindi nila sure kung paano nila mapapaalis yung mga andito na nag-overstay or illegally nag-i-stay. Second major announcement
Ito yung totally pag-i-stop ng flag polling dito sa Canada. Ginagawa itong flag polling para makapag-apply kayo ng work permit sa nearest border ng US-Canada para mapabilis yung proseso. Kasi on the spot, pagka in-interview kayo, tinanong kayo sa pagbalik nyo sa Canada side ng border, kung kumpleto and tama yung mga supporting documents nyo, and then pagka kinonfirm dun sa employer, tinawagan, on the spot, ipiprint and ibibigay sa inyo yung work permit with validity date. Also, dala ng pressure ng US government na papasok na bagong president na si Donald Trump. Pagka hindi nyo, sabi ni Trump, pagka hindi inayos yung sistema sa Canada border, magbabagsak sila ng tariff, taxes, or whatever na ipipressure yung Canada. Kasi marami ring mga asylum or yung mga galing sa Canada na siguro hindi ma-process yung papel tapos pumupunta sa border ng US. Wala silang magagawa kung sobrang dami. Yung sa previous administration or yung patapos na administration ng si Biden, hindi nila makontrol. Si Trump talagang seryoso talaga sa paglilimit or pag-i-stop ng mga illegal immigrants or asylum papunta ng US. Mangyayari dito kapag i-stop na totally yung flag polling na tinatawag ng Canada, lahat ng mga andito sa Canada na temporary foreign workers, international students, kapag mapapasuna yung status mo, like sa mga temporary foreign workers, you need to apply to extend your visa or permit online. Hindi na pwede yung pupunta kayo dun sa nearest border ng US-Canada. Ang problema lang dito, yung tagal ng processing. Kasi pagka online mo talaga in-apply yan, yung pag-extend ng stay, pag-apply ng work permit, it takes time. Lalo ngayon, ang dami nilang backlog and nagsasabit ng application. So, sobrang dami ng international students nag-a-apply ng PGWP as well as yung mga may expired na temporary foreign workers. Andiyan yung mag-a-apply ng extension and then yung restoration. Third announcement, ito yung pagtatanggal ng LAMIA-based points. Mostly, nakafocus to dun sa mga nag-a-apply sa express entry. Mataas yung binibigay na points na mga may LMIA. Imagine yung maapektuhan nito kasi marami yung gumagamit ng pathway na yun. Ang focus talaga nila dito is mabawasan yung pag-a-approve ng permanent residents. Yung fourth major announcement regarding sa mga nag-a-apply or seeking asylum dito sa Canada, nabanggit ko sa ibang video na tumaas, as in sobrang tumaas yung dami ng nag-a-apply ng asylum ngayon dito sa Canada na mga international students. Pag nag-apply ka kasi ng asylum dito sa Canada or refugees, hindi ganun kasimple. Akala nyo lang ganun kadali. Pero, komplikado yung proseso. Gaya ng nabanggit ko, you have to make sure and prove na talagang may nangyaring kalamidad doon sa home country mo, may gera, wala ka nang uuwian, or kung anumang sakuna ang nangyari doon sa bansa mo. And then, isa pa, you have to make sure na wala ka ng pamilya or close family member na mababalikan dun sa bansa mo or sa home country mo. Ang asylum or ang mga refugee claimants, dapat ibigay mo lang talaga sa mga deserving, yung totoong claimant na nagkaroon ng gera sa kanila, like the past few years, yung mga Ukrainians and yung mga Syrians nagkaroon ng kaguluhan sa bansa nila. Baka mamatay lang sila kung mag-stay sila doon. Pero ang nangyari kasi ngayon, lumobo, triple or more than pa yung nag-apply ng asylum. And ang masaklap nito, karamihan is mga international students. Ayun yung tututukan ngayon dito sa Canada, yung mga fake fraudulent asylum applicant. Eto, maghihigpit na talaga ang Canada rito. Hindi ka pwedeng basta-basta na mag-apply na lang ng asylum or refugees, lalo na kung galing ka ng international students. Unang-una, bago ka nakapasok rito, nagkaroon ng kasulatan or proof na kaya mong suportahan yung sarili mo as international students.
and wala namang problema doon sa home country mo, meron kang pambili ng flight ticket and then proof of funds. Yon yung mga announcements or bagong updates ng Immigration, Refugees, and Citizenship Canada. I hope na may natutunan kayo sa video na to, and until next time, bye-bye!